Sabi ko nga, mayroong mga nilikha ang Diyos na bubuhay ng walang magulang. Kagaya halimbawa ng pawikan, pag napisa yun sa dalampasigan, pag nakataka sila papunta sa dagat at walang kumain sa kanila, magiging lalaki ng mag-isa yun yung pawikan eh. Meron din mga ganong kagaya halimbawa ng manok. Yung manok, pag napisaan ng isang one day lang, napisa siya, pwede na siyang kumain agad eh. Huwag lang makakain ng daga yung manok na sisig, maaaring mabuhay yung sisig. Kaya may mga nilikha ang Diyos na bubuhay kahit walang magulang na mag-aalaga. Pero ang tao, hindi pwedeng walang mag-alaga. Walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Kasi pag ang isang bata ay 6 na buwan, 1 taon, kahit saan susuot yan eh. Kahit ano, kakainin yan pagka pinabayaan mo siyang mag-isa lang. Malamang sa mamatay ang bata kaysa sa mabuhay pagka walang mag-aaruga na magulang. Kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit pinakamasama ng tao yung magulang mo, pinalaki ka naman, lumaki ka, may utang na loob ka rin doon sa magulang mo, lalo na sa ina. Pagka gano'n ng anak kasi, walang utang na loob Papanalangin mamatay yung tatay. Nakakakilabot naman yung gano'ng klase ng mga anak. Kaya lang magbabago yan kapatid, pag nakakilala ng aral at sumampalataya, anong gagawin mo? Biyaan yung makapakinig siya, wala naman tayong ibang magagawa kundi gano'n. Ipanalangin, tapos gumawa tayo ng parang makapakinig. Siguro sa mabuting pakikisama, mabuting psikolohiya sa anak, maaaya yung makinig para mabago ang pananaw. Yun lang po, wala na tayong ibang magagawa.